Mga kapatid, habang nagsasagawa daw ng joint patrol ang Pilipinas at ang Amerika sa West Philippine Sea, no? Ay dalawang Chinese warship, mga tol, ang umaaligid at tila ba nagmamatsyag. Hindi na talaga natin, mga tol, malalaman pa kung ano ang mangyayari sa mga hinaharap, pero dito sa patuloy na ginagawa ng China, mga tol, ay hindi malayo talagang ito'y pag-ugatan, no, ng hindi mga magandang pangyayari dito sa West Philippine Sea. So ito, warship na 'to, mga tol, hindi na CCG o hindi na Coast Guard, mga tol. At tila daw ba, no, parang naging mga gwardiya sila, no, at security guard na nagbabantay at umaaligid, no, habang nagsasagawa ng joint patrol ang Pilipinas at Amerika, mga tol, sa West Philippine Sea. Etong balitang to ay mula sa News 5 Everywhere, mga tol. Bibigyan lang natin to ng reaction video commentary dahil tulad nga nung lagi nating sinasabi, bilang mga Pilipino, mga tol, dapat aware tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid, no? So ito, wag na natin patagalin pa, tal wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Nagastang gwardyang dalawang Chinese warship sa joint patrol ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng source ng News 5 na nabawasan ng foreign vessel sa naturang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Yan nakalagay, uninvited guest, di ba? Kasi nandirito tayo sa loob ng West Philippine Sea, ng exclusive economic zone natin. So, nasa legal na kalagayan yung ating ginagawa. Hindi tayo lumalabag sa international law sa kahit na anumang batas, mga tol, kasi nandirito tayo sa loob ng exclusive economic zone natin. And normal lang yung mga ganitong klaseng mga activity, no, na ginagawa ng Pilipinas, ng US at ng iba pang mga bansa na kaalyado natin. Pero eto nga, no, mga tol, since ang China inaangkin ang kabuuan ng South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, inaalisan nila tayo ng karagatan, mga tol. Eto, umaaligid sila, mga tol. Ito ang kuha ng ikatlong Maritime Cooperative Activity o Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea nitong Biyernes. Pero gaya ng mga naunang pagpapatrolya, hindi rin ito nakaligtas sa tila pagmamanman ng China na kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines. There was the presence of 2 PLA Navy ships in the horizon. Uninvited guests, no maritime militia, no Coast Guard vessels were monitored. They did not interfere in any way whatsoever. Hindi naman na raw nagugulat ang AFP na may umaaligid na Chinese vessels. Kahit pakasama ng Pilipinas ang US troops sa pagpapatrolya, ang mahalagaan nila walang ginawang panghaharas ngayon ng China sa US at Philippine troops. Hindi na rin tayo nagugulat dyan, mga tol. No? Pero eto lang kapag may kasama tayong US, mga tol, o ibang bansa, hanggang matsyag lang ang kaya nilang gawin. Ito yung normal na nangyayari. Pero kapag Pilipinas lang ang mag-isang nagpapatrolya dyan, mga tol, andyan na yung radio challenge, andyan na yung bubuntutan na, shadowing, andyan na yung haharangin pa at kung ano-ano pa gagawin nila. Dahil nga tulad ng mga nakikita naman natin sa mga nagdaang araw, nagdaang buwan, nagdaang taon, mga tol, Pilipinas lang ang kinakaya-kaya ng China. Hindi nila nagagawa sa ibang mga bansa yan, mga tol. Pero niradyohan pa rin ng Philippine Navy ang Chinese ships para questionin ang pananatili nila roon. Kita mo, tayo pa nagradyo sa kanila ngayon. Pero niradyohan pa rin ng Philippine Navy ang Chinese ships para questionin ang pananatili nila roon. The Philippine Navy ships and the Coast Guard always issue challenges and broadcast that you are in Philippine waters, we are performing our mandate. Kasunod ng matagumpay na joint patrol na yan at tila pagpreno ng China sa pambuhuli, nabawasan din ang bilang ng foreign vessels na nananatili sa West Philippine Sea. Base yan sa Maritime Domain Awareness Flight ng AFP Western Command. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng News 5, mula sa karaniwang higit 400 na foreign vessels, 150 ships na lang ang namonitor doon. Sa bilang na yan, 110 ang Chinese vessels. Nariyan ang China Coast Guard, Chinese Navy, Maritime Militia at fishing vessels. Nabawasan din ang Chinese ships na namataan sa paligid ng Kalayaan Island Group. 6 na Chinese Maritime Militia ang umaaligid sa Pag-asa at Kota Islands. 7 Chinese Coast Guard naman sa Pag-asa at Panatag Islands, pati sa Ayungin Shoal. Hindi naman direktang masabi ng AFP kung may kinalaman ito sa binuong bilateral consultation mechanism para mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Kulang pa rin kasi ang mga ebidensya magpapakita na may pagbabago sa intensyon ng China sa West Philippine Sea. The broad direction of China is to control the South China Sea. A simple change in actions or behavior does not indicate a change in their character. Tama. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, iginit nitong hindi sila titiklop at tuloy na ibubulgar ang mga pang-api ng China. Ganyan din ang pagtataguyod sa ating karapatan sa West Philippine Sea.
kahit nababawasan 'no, ang mga barko ng China, hindi pa rin tayo basta-basta puwedeng magpakampante. Ayan na umuurong na China ano, hindi tayo puwede basta-basta magpakampante. Dahil nga tulad nung sinabi ng, mga kinauukulan mga tol, ang karakter ng China, talagang sakupin ang kabuuan ng South China Sea. So hindi yan basta-basta aatras lang. Sabi nga nung iba nagko-comment ano, baka Chinese New Year lang daw kasi kaya medyo, nagbawas muna sila. Pero after nito mga tol, tignan niyo magugulat na naman tayo sa balita. 200, 300, 400 ang, Chinese vessels o militia vessels ang namataan naman sa West Philippine Sea, gano'n 'yan mga tol. Saka ang tagal na natin nakikipag-usap diyan. Ilang presidente na ang dumating, panahon pa ni Erap 'di ba? Kaya nga nandiya-diyan yung ano, andiya diyan yung BRP Sierra Madre sa Ayungin, Dahil isa 'yan sa mga ginawa ng hakbang ng Pilipinas para, ah, tawag dito, sagutin yung mga ginagawa nilang pagsakop sa mga isla natin diyan. So, biruin niyo kung ilang taon na 'no, ilang taon na, 2 dekada na mahigit mga tol at hindi lang 'yan, yung mga nauna pang taon mga tol. Pero eto habang tumatagal palala sila ng palala. Suportado ng mas maraming bansa. This support not only strengthens our capabilities but also underscores that the international community's recognition of the importance of upholding the international law and in maintaining the rules-based order. Nagbabalita mula Yan. Yung ginagawa ng PCG mga tol binivideohan nila, ine-expose nila sa buong mundo yung ginagawa ng mga nitong bansang 'to ng China mga tol. Eto yung tangi nating, nagagawa sa ngayon, kasi hindi tayo talaga nakakasagot sa kanila. Halimbawa, yung mga water cannon, yung mga pagpapalaya sa kanila, hindi tayo basta-basta nakakasagot niyan kasi nag-iingat tayo masyado sa galaw natin. Dahil ayaw nga naman natin pumasok sa isang sitwasyon na hindi pa talaga tayo ready o hindi pa talaga tayo handa. Ayaw nating isugal yung ating ekonomiya na ngayon ay pinipilit ibangon ng ating, gobyerno mga tol dahil talagang sobrang hirap ng buhay ngayon, 'di ba? Nakikita niyo naman sobrang mahal ng mga bilihin. Bagsak ang, piso kontra dolyar tapos ipapasok mo pa sa kaguluhan o giyera. Hindi gano'n kadali 'yon mga tol. Kaya yung AFP natin, Navy at saka yung, etong PCG talaga nag-iingat sila sa kanilang gawa. Pero eto ang ginagawa nila 'no, ine-expose nila sa buong mundo kung sino yung, talagang agresibo 'no, kung sino talaga yung nambubulas mga tol. At eto na nga, napakaraming mga bansa ang nakakita na nito kahit sa ibang mga bansa nababalita 'to mga tol at natutugunan naman 'yan ng ibang mga bansa at nakikita nila kung sino talaga ang bully. Kaya maraming mga bansa pumapanig sa atin mga tol, So sa ibang mga balita mga kapatid 'no, eto 14 China vessels naman daw ang namataan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, sabi ng Philippine Navy. So ito, mula naman to sa UNTV News mga tol. Panoorin din natin to. Tulad nga ng sinabi ko, kailangan maging aware tayo mga tol para hindi tayo basta-basta nadadala ng mga propaganda ng mga pro-China. Iniulat kahapon ng Philippine Navy na mayroong namataan na 14 na Chinese vessel sa ilang bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for WPS Commodore Roy Vincent Trinidad, nakita mga barko ng China sa Ayungin, Kota, Pag-asa, Panata at Parola. Binigyang din ito na kailangan anya ng mas mahabang panahon upang makapagbigay ng pagtataya sa kilos ng China sa mga nabanggit na bahagi ng West Philippine Sea. Hindi rin umano nakakabahalang mataas na bilang ng mga barko o sasakyan ng China sa WPS kundi ang mga aksyon nito. Isinagawa ang nasabing monitoring sa lugar sa partikular na oras lamang at hindi buong araw kaya nasa 14 lamang ang namataan. Alam niyo mga tol, yung sinasabi ng hindi nakakabahala, ang dami ng mga barko ng China na pumupunta sa West Philippine Sea, kundi yung mga aksyon daw, 'di ba? Sabi nga natin dati, okay lang naman kung nandiyan sila basta wag lang sila manghaharas, 'di ba? Wag nilang haharangan yung mga barko natin, wag nilang pipigilan yung mga mangingisda. Kaso hindi ganoon ang nangyayari. Pumapasok na nga sila sa exclusive economic zone natin. Siga pa sila masyado diyan, 'di ba? Pinapaalis nila yung mga mangingisda kapag nagkakaroon tayo ng mga joint patrol o kaya nagkakaroon tayo ng maritime patrol. Inaharang nila, iniistorbo nila, 'di ba? Talagang ano sila diyan mga tol, siga-siga sila diyan. Diyan sa lugar na 'yan. Pero eto kahit papaano kailangan din nating alalahanin yung bilang nila diyan. Lalong-lalo na yung mga nangingisda. Kasi imbis na mga Pilipino ang nakikinabang sa lamang dagat o sa yamang dagat na binibigay ng West Philippine Sea mga tol, napupunta sa kanila.
'Di ba? Talagang ano sila diyan mga tol, desidido sila diyan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga lumulobo ng lumulobo yung kanilang populasyon at kailangan nilang pakainin 'yun. 'Di ba? To the point na wala nang ititira sa atin mga tol, 'di ba? Kaya nga kahit mga seashells lang hinaharang na nila, pinipilit nilang ipabalik, 'di ba? Nung nakaraan nabalita 'yan do sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Nangunguha lang ng seashells pang-ulam lang sana sa araw na 'yon. Kaso hinabol nila, sumakay pa sila mismo sa mga bangka ng mga mangingisda at pinilit nilang ipabalik yung mga seashells na nakuha. Kaya yung mga mangingisda natin mga tol, yun, umuwing luhaan, walang kakainin sa maghapon, 'di ba? Masyado silang siga diyan mga tol at hindi lang basta-basta inaangkin nila kundi talagang lahat lahat totally. Lahat totally pati mga laman dagat kanila lang, ayaw nila tayong bigyan mga kapatid, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo ngayon dito sa video na panood natin? No, talagang ang China mga tol ay hindi na natin siguro pwede pang asahan na tumino na sabihin na tanggapin na o etong West Philippine Sea sa Pilipinas yan, wag na nating gambalain. Palagay ko malabong mangyari yon mga tol. Malayo talaga mangyari yon, no? Wala silang pakialam sa mga Pilipino, wala silang pakialam sa hindi yung kabuuan ng China, yung gobyerno lang nila, walang pakialam sa Pilipinas. Inaalisan tayo ng karapatan tungkol diyan, no? So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.